Mag-pray po muna tayo. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, O Lord, sa inspirasyon ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat, O Lord, sa iyong mga pagtuturo. Salamat sa malaking habag mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa liwanag ng iyong mga salita. Pagpalain po kami sa gabing ito, turuan, upang kami ay patuloy na lumago at mailagak namin ang aming buong buhay sa pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Salamat po, Ama, sa iyong patnubay sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so alam niyo po ba yung salitang dilema? Okay. So, ang ibig pong sabihin ng dilema, yung mga mabibigat na sitwasyon, mabibigat na problema na dumarating sa buhay natin at doon nalalagay tayo sa sitwasyon na mamimili ka kung ano yung solusyon na gagawin mo. Sa tindi ng kalituhan sa buhay dahil nga sa bigat ng problemang kinasadlakan natin ay hindi mo alam kung ano yung decision na para bang pare-parehas na parang mahihirap yung sitwasyon, parang puro alanganin din yung mga naiisip mong mga solusyon doon sa yung problema. Okay, kayo po ba nakaranasan ng ganon, no? Maraming mga problema tayong dinadaanan sa buhay, pero iba yung ano no? Iba yung mabibigat na sitwasyon na tinatawag nating dilema. At kung sakali mang kayo mga kapatid ay nakaranas na ng ganitong mabibigat na problema sa buhay, maaaring yung mga, alam mo pa naman ng ano, biglang may dumarating sa buhay natin ng yung hindi mo inaasahan eh. Biglang bumaliktad yung mundo mo, di ba? Sa mga ganong sitwasyon, kapatid, kung ikaw nakaranas ka, anong ginawa mo? Papaano mo hinarap ang iyong problema? Ano ang unang pumasok sa isipan mo? Anong uring solusyon ang naisip mo o sino yung unang-unang taong nilapitan mo para hingian ng tulong? So ito pong mga ano natin, itong ating pag-uusapan ngayon ay meron po ritong akmang kwento no, hango sa Book of Acts kay Apostle Paul. Sa kanilang pagmiministeryo doon po sa, alam niyo po yung ano no, yung Philippi, 'di ba? Meron yung mga letters to the Philippians, no? Doon sa Philippi na yon, yun po kasi yung gateway papuntang Macedonia sa Greece. So, habang nandoon sila no sa may pagitan ano ng sa lugar na yon ay may na-encounter sila sa kanilang mga during their missionary work. At ang kasama niya noon ay si Silas o si Silas. Okay, so ito po yung kwento, no? Ito po yung hango doon po sa Acts chapter 16, makikita niyo po. Okay, so sa kanilang pagmiministeryo doon ay may na-encounter silang isang demon-possessed na slave girl. Itong babaeng ito, itong batang babaeng ito, pinakakitaan ito ng kanyang amo. Kasi nagpo-fortune telling siya, no? At kumikita dito yung kanyang amo, kaya inaalagaan siya na maigi ng amo niya. Ngayon, nung nakita ng batang ito, sila Apostle Paul, ganito ang kanyang sinasabi. It happened that as we are going to the place of prayer, sabi ni Apostle Paul, a slave girl having the spirit of divination met us, who was bringing her master much profit by fortune telling. So, yun po yung kwento ng batang ito. So, sinusundan-sundan niya sila Apostle Paul. Following after Paul and us, she kept crying out saying, "These men are bond servants of the Most High God, who are proclaiming to you the way of salvation." So, yung demon possessed, yun yung inilalagay sa kanya na sabi, siwalat mo, itong mga taong ito ay lingkod ng Panginoon, ganto ganto. So, paulit-ulit yung bata at nainis si Apostle Paul, no? Kasi nga hindi naman galing sa Panginoon yung kanyang ano, kundi galing sa demonyo.
So, ilang araw din na ginagawa ng batang iyon tuwing makasalubong niya sila Apostle Paul, yung demonyo ay inaano siya, pinaprompt yung bata na magsalita ng ganun para ano, parang panunuya yun eh. Panunuya yun kila Apostle Paul. So sabi rito sa may Acts 16 verse 18, she continued doing this for many days, but Paul was greatly annoyed. So nainis na siya. And turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out at that very moment. So, yung espiritong umaalipin sa may bata ay napalayas sa pangalan ng Panginoong Yesus. At dahil doon, hindi yun kinatuwa ng kanyang master. Siyempre, naputol na yung kanyang commission sa batang iyon. So, but when her master saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace before the authorities. So, kinaladkad nila itong dalawang ito. And when they had brought them to the chief magistrates, at ang accusations nila sa harapan ito ng chief magistrates, authority po ito. Ang sabi nila, these men are throwing our city into confusion, being Jews. So parang ang pinapalabas nila, ikinakalat nila yung kanilang pananampalatayang Hudyo doon sa kanilang lugar at nagkakaroon ng confusion sa mga tao. And are proclaiming customs which is not lawful for us to accept or to observe, being Romans. So kasi yun Roman colony yun. So yun ang accusations nila. So para bang itong mga taong ito nanggugulo ito. Dinodoktrinahan nila yung mga kababayan natin ng hindi ayon sa ating paniniwala. Kasi nga gentle nga sila di ba? So si Apostle Paul nag-start pa lang siya na mag-church planting sa lugar na 'yan. Okay. So ngayon at pinakinggan naman ng civil magistrate ng authorities. Pinakinggan naman nila in favor sa mga taga Pilipay na may hawak sa bata. Pinabura nila 'yon at against ito kila Apostle Paul at kay Silas. Then the crowd rose up together against them, and the chief magistrates tore their robes off them and proceeded to order them to be beaten with rods. Okay, so pinagpapalo sila, yun ang immediate na parusa ng authority sa kanila. Pinagpapalo sila ng mga Roman soldiers. And then when they had struck them with many blows, they threw them into prison, commanding the jailer to guard them securely. And he, having received such a command, threw them into the inner prison and fastened their feet with stocks. So nakita nyo, pag sinabing inner prison, ito po'y parang Bartolina. So alam naman natin dito sa atin, pag sinabing Bartolina, medyo ang naandyan ay mga notorious talaga, mga severe cases, yung mga pasaway, mga talagang nanggugulo na ayaw pa disiplina, yun ang Bartolina eh. Doon kasi wala kang ilaw, wala kang doon, talagang wala ka ng CR doon, kahit na konting comfort, wala ka doon. So ngayon, at bukod sa nandoon na sila sa loob ng jail na yon, sa loob yung inner prison na yon, ay kinadena pa yung kanilang mga paa. Kita mo naman so labis-labis yung unjust treatment. Wala naman talaga silang kasalanan eh. Hindi naman talaga totoo yung akusasyon sa kanila. Ang pinakatotoong reason kung bakit man sila dinaluhong ng mga tao ay dahil pinalayas nila yung demonyo na umaalipin sa bata. Yun lang naman yung nawala, out of greed ang lahat ng ito. At napaniwala naman yung civil magistrate sa simpleng at wala man lang hearing,
wala man lang yung hindi man lang sila binigyan ng pagkakataon na i-defend yung sarili nila. Ito namang civil magistrate, kinampihan agad dahil nga siguro pagano din at naniniwala din doon sa may bata, sa fortune telling ng bata, o in favor sa mga ano, pinakulong nila. At yan yung injustice, ano, yung kanilang na-receive. Ngayon, bigla, no? Kasi nagta-travel lang naman sila, Paul. Wala na, hindi naman nila pinangarap na mapunta sa ganong sitwasyon eh. Bigla itong dumating eh. Kasi nung gabing iyan, kaya sila napadako diyan sa may Pilipay kasi nandun pa sila sa may ano eh, nandun pa sila sa Turkey noon eh. Ang pangalan pa ng Turkey noon ay Asia Minor. So, nandoon sila sa may lugar na yon sa Asia Minor nung gabing iyon na naginip sila na sumisigaw yung mga taga-Macedonia na humingi ng tulong sa kanila. So tinik iyon nila Apostle Paul na hudyat ng Holy Spirit para pumunta sila sa Macedonia. At habang sila nagta-travel doon, syempre umikot pa sila hanggang sa nakarating sa may Pilipay at doon nangyari itong lugar na ito, itong kaguluhang ito. Bigla, all of a sudden, di ba? Kaya nga yung kanina yung tanong ko ano ang ano no, yung mga sitwasyon na biglang ah, kinakasadlakan natin. Ngayon, papaano ito hinarap nila Apostol Pablo? Of course, dahil alam naman nila wala naman silang kasalanan at sila ay nasa Panginoon, tumutupad lamang sa panawagan ng Panginoon. Nung sila ay nasa loob ng piitan habang sila ay nakarehas at nakatanikala, sabi ng Bible, nung gabing iyon, syempre, sugatan sila. Ang dami nilang dugo. Isipin mo, binugbog sila eh. Binugbog sila. Kung sakit siguro ng katawan ng mga ito. And then, nung gabing iyon, they were praying. Sabi rito, but about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God. And the prisoners were listening to them. So, yun po yung ginagawa nila. Sa halip na mag-complain sila sa Diyos, hindi. Ang ginawa nila, umawit sila, pinuri nila ang Diyos, sinamba nila ang Diyos sa kalagitnaan ng ordeal na dinadanas nila dahil alam nila na wala naman silang kasalanan. Amen? At alam nila na ang mga bagay na yon ay in control ng ating Diyos. Okay? So tiniis nila ang lahat ng bagay. So nagpupuri sila, umaawit sila, at nakikinig naman lahat ng mga preso doon. Siyempre, tahimik eh. Di ba? Ngayon, habang sila ay umaawit, and then suddenly, there came a great earthquake. Biglang lumindol. At hindi basta-bastang lindol, malakas na lindol. So that the foundation of the prison house were shaken. Grabe yung lindol. And immediately, all the doors were opened and everyone's chains was unfastened. Saan ka nakakita ng lindol na pati mga rehas nila nakalag? O, di ba? So, ibig sabihin, hindi po to ordinaryong lindol. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos, pagpapamalas ng kapangyarihan ng Diyos. So doon maintindihan mo na inalaw ni God sila Paul at Silas na makulong for a purpose, sapagkat ang Diyos ay gagawa ng himala at yung kanyang mabuting balita ay may papahayag dyan sa lugar na yan. So, makikita mo, ayan po yung kagandahan sa mga Kristiyano eh. Hindi lang tayo sa mga sitwasyon na kinakasadlakan natin dahil nakikita natin si God, ang response natin ay hindi complain, kung hindi pananampalataya. Amen? Kaya doon, gumawa ang Diyos ng himala. Biglang naglumindol, pagkalakas na lindol, na nawasak lahat ng mga pintuan, lahat, syempre alam nyo ba yung prison cell, merong ano yan eh, may mga cell yan eh. May mga lalaking bakal yan na ano, tapos made of hard stones yan. May mga bakal, tapos nakakadena pa sila. Isipin nyo lahat ng pintuan nawasak. So ibig sabihin,
lahat ng preso nakalabas. Nawasak yung mga pintuan eh. At nakalagpa yung mga shackles. Isipin niyo yun. Okay. Tapos, eto na po. So yung yung jail warden, nataranta siya. Siguro nabagsakan siya, nakatulog siya bahagya, nataranta siya kasi pananagutan niya yan eh. Nung time na yun kasi, kapag nakawala ang mga prisoners, pananagutan mo yan at ang kabayaran niyan ay kamatayan. Buhay mo ang kapalit dyan. Alam niya ng mga Roman soldier, kaya mahigpit yung kanilang mga pamamahala dyan sa loob ng kulungan. So ngayon, sabi rito, when the jailer awoke, so nakatulog siya bahagya at nagising siya, and he saw the prison doors opened, and he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. Yun yung akala niya, makakawala yung mga prisoners, kaya nagtangka na lang siyang patayin ng kanyang sarili. Mga kapatid, kayo po ba ay dumating na sa isang napakabigat na sitwasyon tulad nito? 'Di ba? Payapang-payapa lang kanina, ginagampanan niya lang yung duty niya, and then all of a sudden, biglang gumuho, nalagay siya sa isang sitwasyon na nanganganib na ang kanyang buhay. Siyempre, pag ganyan mga sitwasyon, kapag ikaw nasa ganyang sitwasyon na nasa panganib ng buhay mo, mag-iisip ka na ng lahat ng possible solution para ikaw ay makaligtas sa iyong present situation or present predicament. Natural yun sa ating lahat. Pag tayo ay nasa problema, anong gagawin mo? Mag-iisip ka ng solusyon. The best possible solution. Yan ang papasok sa atin. Diyan tayo magaling, hindi po ba? Ang taong wala sa Panginoon, of course, hindi kasama sa option niya ang Panginoon. Siyempre, mag-iisip siya. Meron nga tayo tinatawag na call a friend, di ba? Yung sino yung mga lalapitan mo, di ba? Ganun. May mga ano tayo eh. May mga instant yan pumapasok sa isipan natin na lalapit tayo kay judge, lalapit tayo kay congressman, lalapit tayo kay mayor, kay governor, kung sino-sino iniisip mo, itong si ganito, makakatulong sa akin. Kaso nung time na ito, wala na siyang maisip na solusyon. Of course, pumasok din sa isip niya nung, ano kaya kung tatakas na lang ako? Ano kaya kung magtatago na lang ako? Pero sabi niya, panigurado makikita pa rin ako at panigurado papatayin din ako. So nag-isip na siya ng lahat ng mga possible na solusyon, pero nakita niya na lahat ng iyon ay hindi uubra. So ibig sabihin, siya ay nasa desperate na situation na, siya ay nasa alanganin na, nasa bingit na ng panganib ng kanyang buhay at kailangan niya na ng escape. O ayan, diyan magaling ang marami mga tao. Yung escape sa reality, yung escape sa present danger, yung escape sa present predicament. O di ba? Kaya ang naisip niya na escape ano yon? Magpatiwakal. Kayo po ba'y dumating na sa isip niyong pagkapatiwakal? Dahil sa nasa sitwasyon kayong ano na, hindi ka nais-nais. Litong-lito na isip mo, nagdidilim ng lahat. Wala nang alam mong parang napaka-hopeless na wala nang tutulong sa'yo, kundi yun na lang, ang tanging possible solution maisip mo, i-end mo na yung sarili mo para makatakas ka na sa kaguluhang kinakasadlakan mo. Yung iba nga, ang naiisip pa nga nila, sana magkagyera na lang. Sana bumagsak na yung ganito, yung ekonomiya natin. Sana ganito na. Di ba? Kung ano naman pumapasok. Actually, marami na nakakwentuhan ng mga tao na nadala sa ganyang mga sitwasyon. Actually, yun yung mga testimony nila. Sana magkagyera na lang. Sana ganito na. Yung, alam mo, sa mga tagpo pa namang iyan, hindi ka na makakain yan. Kahit na kumain ka, hindi ka na makakain yan. Sabi nga sa akin ng isang kaibigan ko na nung nangyari sa kanya yung matinding problema na talagang nanganganib na siya, pinipilit niyang kumain. Ayaw pumasok yung pagkain sa kanyang bibig. Kung po pwede nga lang, sabi niya,
Kung may zipper nga lang yung tiyan, papasok na lang doon yung pagkain kung pa pwede lang. Grabe noon. Alam mo kung magpapatakbo siya ng sakyan niya noon, papaspasan niya yung bahala ng mabangga. Umakyat pa siya ng Baguio Sipin mo yun, tuloy ang takbo niya. Walang preno-preno. Nasa suicidal mode na siya. Kasi nga, kaya ang tao dumarating sa ganung yugto, kasi wala na siyang makitang liwanag. Wala na siyang makitang pag-asa. Wala na siyang makitang maaaring makakatulong sa kanya. Wala na. Ibig sabihin, siya ay nasa end na ng kanyang rope. Yan po. Ganyan-ganyan exactly yung kinasapitan nitong jail warden na to. Nasa end na siya ng kanyang rope. Kaya na ang the best possible solution na naisip niya ay escape sa reality. Ano yon? Suicide. Kinuha niya ang tabak niya at sasaksakin niya ng kanyang sarili. Buti na lang nakita siya ni Apostle Paul. At ang sabi ni Apostle Paul with a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." So inassure ni Apostle Paul, walang nawawala sa amin. Isipin mo, mga kapatid, kung hindi kapangyarihan ng Diyos ang umiiral ng panahong iyan, ang mga prisoners, pag nagkaroon niya ng pagkakataon na tumakas, tatakas yan by all means. Hindi po ba? Common yan, basic yan sa mga prisoners. Pero by the power of God, na uphold lahat ng prisoners, walang umalis kahit isa. Nakita nyo, no? Pero hindi yun nakikita ng jail guard, ng jail warden. Ang naiisip niya pa rin, delikado ang kanyang buhay sa kanyang amo. Okay. So, at nung nagpahingi siya ng ilaw, sabi niya, and he called for lights and rushed in, and trembling, and with fear and trembling, he fell down before Paul and Silas. Nagpatira pa siya sa harapan nila, Paul and Silas. At alam niyo kung anong sinabi niya sa kanila? Ito po. So ang sabi ng jail guard, ng jail warden kila Apostle Paul, and after he brought them, he said, "Sirs, what must I do to be saved?" So yan po yung tanong niya. Yan yung tanong niya kanina pa Ano ang gagawin ko para maligtas? And then this finally, tinanong niya ito kay Apostol Pablo. And this time, nasa right track siya. Itinanong niya yung katanungan niya na ito na hindi niya masagot-sagot sa tamang tao na makakatulong sa kanya. Sila Apostol Pablo. Kayo mga kapatid, pag kunyari may naka-encounter kayong gantong sitwasyon, may tao na ang bigat-bigat ng problema, parang pinagtakloban na ng langit at lupa ang kanyang sitwasyon at humihingi ng payo sa inyo, paano yung pinapayuhan? Ano ang ina-advise ninyo? Ayan, isang test yan para sa atin mga Kristiyano. Papaano ka magpayo sa mga taong nasa ganitong kalagayan, sa mga taong litong-lito, sa mga taong ganito? Siguro, kasi alam mo, depende yan sa no? Yung pagsagot mo, depende yan kung gaano rin kalalim ang iyong pagkakaalam sa ebanghelyo ng Panginoon. Marami ring mga Christians hindi pa talaga hindi pa siya hinog sa pananampalataya. Kaya minsan ang mga payo natin makamundo pa rin Ay, ganun? Ganun sitwasyon mo? Grabe naman, hiwalayan mo na yung asawa mo. O, di ba? Ganyan. Minsan, mga Kristiyano, na hindi ka makapaniwala, ganun ang payo. Ganun sila magpayo. Di ba? Hindi tayo dapat ganun, mga kapatid. Tatandaan niyo, mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon tulad nila Apostol Pablo, tayo ay tinawag ng Panginoon bilang mga witnesses sa Ebanghelyo. Ang trabaho natin ay mamalakaya. Ang trabaho natin ay ipahayag ang Ebanghelyo. Ang trabaho natin ilapit sila kay Kristo. Kahit na sila ay nasa mga mabibigat na sitwasyon.
Yan ang trabaho natin. Dapat ang ipapayo natin ay patungkol sa pananampalataya, hindi yung papayuhan mo siya ng mali. Mga kapatid, be careful. Kasi whether you like it or not, ang Kristiyano ay isang counselor. Tagapayo ng mga hangal. Uulitin ko, yan po ang role natin. We are counselors to the fools. Sa mga nalilito, sa mga hindi nila alam kung anong gagawin nila. Yan ang trabaho natin. Payuhan mo sila. Kaya nga ang tanong dito, anong uri ng payo ang ibibigay mo? Tulad dito, no? Kung siguro kung sila Apostle Pablo, immature sila, kung ano-anong ipapayo nila, pero ang ibinigay nila ay yung tamang payo. Ano ang ipinayo ni Apostle Pablo? Ito. At ang sabi nila sa may jail warden, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Wow. Wow. Di ba? Amazing. Amazing na response. Amazing na counseling. Pero alam niyo mga kapatid, may setback po yan. Hindi po ganyan kadali. Kasi yung unbeliever tulad nitong jail warden, hindi niya naman nakikita na kailangan niya yan eh. Sa panahon na yan, ang kailangan niya ay physical na kaligtasan sa kanyang amo, sa kanyang boss, kasi papatayin siya ng civil magistrate. Kasi yung civil magistrate ang nag-utos sa kanya na ano mo yan, bantayan mo yan ng maigi. O, di ba? Mananagot siya doon, makapangyarihan yun eh. So ngayon, pero totoo nga ba na mahalaga itong payo ng Panginoong Yesus? Kayo po, kapatid, kayong mga Kristiyano, tanungin ko kayo, okay, kung sakaling may lumapit sa inyo, ganito ba ang ipapayo ninyo? Ngayon, kung sakaling magtanong yung yung ganitong sinabi ninyo, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household shall be saved. At magtanong sila, anong mahihita ko riyan? May pakinabang ba ako diyan? Matutulungan ba ako sa aking present na problema? Ano yung sasagot mo? O, di ba? You have to prepare yourself, brothers and sisters. Kasi tayo, trabaho natin, taga-preach tayo ng gospel. Trabaho natin yan. To proclaim faithfully the gospel of our Lord Jesus Christ. So, papaano mo yan ipapaliwanag? Papaano mo ipapaliwanag sa isang hentil? No, kasi sila hentil sila eh, mga Gentiles ito eh. They don't know Christ. Di ba? They don't know Jesus Christ. Hindi nila alam yung kahalagahan ng salvation. Ang alam lang nila yung physical salvation lang ng kanilang mga buhay. Yun lang ang alam nila, yun lang ang kailangan nila. Pero iba ang ipinayo ng Panginoon. Manalig ka sa Panginoong Yesus. Ibig sabihin, ganito, huwag kang mag-umpisa sa iyong sarili, mag-umpisa ka sa Diyos na lumikha sa iyo. Kasi ang lahat ng tao, ang totoong kalagayan nila ay sila ay mapaghimagsik laban sa Diyos, sila ay mga nagkasala, they are living in hostility against God. Iyan ang unang-unang kalagayan ng mga tao. Sila'y kalaban ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Iyan ang trabaho natin. Ipaunawa, ipakilala mo yung Diyos na banal. Kaya ang unang-unang kailangan ng tao ay wag muna yung physical na kaligtasan. Unahin mo muna yung spiritual na kalalagayan kasi kapag ikaw ay nakipagkasundo ka sa Diyos, papayapa din ang lahat sa buhay mo sa paligid mo. Ang common na mistake ng mga tao, inuuna nila yung mga tao sa paligid nila
at hindi na naisasama si God bilang isang matibay na solusyon sa problemang kinakasadlakan natin. Yan ang common na problem. So tayo na mga Christian, ang ating gagawin ay ipaproclaim mo, ito yung pagkakataon na maiproclaim mo na kailangan mo kapatid muna na ma-reconcile ka sa Diyos mo. Sapagkat ikaw mismo ay kalaban ka ng Diyos. Kung gusto mong kalugdan ka ng Diyos, kung gusto mong iligtas ka ng Panginoon, manalig ka muna kay Jesus. Kasi si Jesus ang namatay para sa ating lahat upang ma-reconcile tayo sa Diyos. Hindi po ba? Tama? At kung sakali mang siya ay nagpakamatay, sa tingin mo solusyon yon? Hindi. Mas lalo niyang pinalala ang sitwasyon niya. Bakit? Kasi pag nagpakamatay siya, hinatulan niya ng sarili niya. Hindi niya na nasumpungan yung pag-asa na meron siya. O, di ba? Hanggat ang tao may pag-asa, may solusyon. Ilang tao nang naringgang ko ng ganyan eh. Magpapatiwakal na siya noon, but na lang pinigilan siya eh. And then, nung siya ay nalagpasan niya na yung mga tagpong iyon, nag-prosper na siya, sabi niya sa akin eh, kung siguro kung nagpatiwakal ako noon, hindi ko na sana nakita etong kinakalagyan ko ngayon. So nakita niyo mga kapatid, 'di ba? Kasi pag nagpakamatay ka panigurado, hindi lamang yung hinatulan mo ang sarili mo, inalisan mo na ng pag-asa na magkaroon pa ng kinabukasan, ay yung haharap ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pananagutan mo yung buhay na kinitil mo. Pananagutan mo yan sa Diyos eh. Ang sabi ng Panginoon, thou shall not kill. Eh, pinatay mo sarili mo. Eh, pananagutan mo yan. That is murder. And that is a grave sin against God. Kaya nga hindi solusyon ang kamatayan, kapatid, no? Hindi yan solusyon. So tayo mga kapatid, ipinapayo natin ay yung manalig ka sa Diyos. Ang ibig sabihin, makipagkasundo ka muna sa Diyos. Kapag ikaw ay nagkapagkasundo ka sa Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan at ang Diyos kakahabagan ka at nang sa ganun tutulungan ka ng Diyos sa iyong kinilalagyan sa kasalukuyan. Tignan nyo mga kapatid, anong resulta ng kwentong ito? Pagkatapos na siya ay manalig sa Panginoon, nangyari ba sa kanya yung kinakatakutan niya? Hindi. Hindi nangyari yun. Eh kung nagpakamatay na sana siya, wala na sana. Tapos ng lahat. O sino talo? Siya ang talo. Buti na lang inawat siya ni Apostol Pablo. So ganun po mga kapatid, pag tayo po ay may na-encounter na mga taong ganito, bilang mga counselor, ang ipayo nyo, si Jesus ang kailangan mo, si Jesus ang tangi mong kaligtasan, si Jesus lang ang solusyon sa problema mong kinakasadlakan. And then prepare yourself to validate that. You have to prove that. Kung bakit nga kailangan nila si Jesus. Alam nyo ba mga kapatid, yung mga taong nasa ganitong kalagayan, yan ang pinakamagandang tagpo. Yung mga taong nasa ganyang kalagayan, napakasarap sharean niya ng gospel kasi bukas na bukas ang puso nila sa salita ng Diyos. Kaya lang ang sa atin, ang admonition lang sa atin, maging maingat ka sa pagpapayo. Huwag kang magpapayo ng mga makamundong payo. Ang ipayo mo si Jesus, yung need niya kay Jesus. Ganyan kapatid. Amen po ba? Amen? So nakita nyo, na napaka-importante nitong ating pinag-aralan ngayong gabi. Okay? Believe in the Lord Jesus Christ. Hindi lang ikaw ang maliligtas, pati ang iyong sambayanan. Di ba? Hindi lang physical kaligtasan ang iyong makakamtan, pati rin yung kaligtasan ng iyong kaluluwa. Yun ang unang-una. Kasi nakakalimutan natin yun. Ang tao is body and soul. Tayo kasi over yung ating yung ating pagpapahalaga, over yung emphasis natin sa physical being natin. How about your spiritual being or yung kayong kaluluwa? Paano naman yun? Yan, Ang mga tao sa mundo, dapat yung maintindihan, ganyan sila.
Hindi nila nakikita yung need nila sa espiritu, sa kaluluwa. Ang alam lang nila ay yung kailangan nila na kaligtasan o solusyon ng problema nila sa pisikal. Ganyan ang mga tao. Ngayon, tayo bilang mga Kristiyano, tulungan mo sila na makita ang Panginoon. So in that way, magagamit mo yung sitwasyon na ganito para maiparating mo sa kanila yung mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. Kapatid, si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan. Siya ay namatay para i-reconcile tayo sa Diyos. At kung ikaw mananalig ka sa Kanya, ikaw ay patatawarin sa lahat ng iyong kasalanan. Marireceive mo ang forgiveness ng langit. Mapapawi ang poot ng Diyos sa iyo. At ito'y kakahabagan ng Panginoon at itatanggapin kanya sa kanyang sa kanyang community. Tatanggapin ka ng Panginoon at ibibilang ka sa kanyang covenanted people. At kapag ganun ang kalagayan mo, ano pa ang makakahadlang upang pagpalain ka ng Diyos? Amen po ba? Pag ang tao ay nakipag-reconcile na kay God, pag ang tao ay payapa na sa kanyang Diyos, ano pa ang hahadlang sa kanya para hindi siya pagpalain ng Panginoon? Wala na. Ibig sabihin, nabuksan na ang durungawan ng langit sa kanya, nabuksan na ang floodgate ng blessing sa kanya, nabuksan na ang daan ng pagpapala. Kaya ganyan mahalaga, kapatid, ang pagpapayo, no? Ganyang kahalaga. I-introduce mo ang Panginoong Yesus. Pero you have to validate that. You have to explain that. Kasi panigurado ang tanong, hindi nila naintindihan yan in the first place Kaya nga gaya ng sabi ko sa inyo kanina, ang kailang natural response dyan, ha? Kailangan ko ba yan si Jesus? Matutulungan ba ako niyan? Mabibigyan ba ako ng trabaho niyan? O yan, ganyan sila, nakatingin lang kasi sila sa physical. And then iyan yung pagkakataon mo na ipaliwanag mo ngayon yung kahalagahan ng pananalig kay Jesus at ipaunawa mo yung kanilang totoong kalagayan that they were enemies of God. Kasi they don't know that. Hindi nila alam yan. Ang alam nila, meron silang Diyos, nananalig naman sila sa Diyos. Ipaunawa mo na hindi ganun yun. Sapagkat ang lahat ng tao nagkasala. Lahat ng tao ay enemies of God. Hindi niya alam na he is living in hostility. Yung ginagawa niya, hindi niya alam na iyon ay mga bagay na kinapuputan ng Panginoon. Hindi niya alam yon. At tayo lang na mga Kristiyano, sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, ay maipapahayag mo yung katotohanan iyon. Bago niya ma-receive ngayon yung katotohanan ng Ebanghelyo, yung pag-asa at biyaya ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus. Kasi kapatid, ganito yan Bakit mahalaga na ipahayag mo si Yeso Kristo? Kasi si Yeso Kristo ang blessing. He is the blessed one. At kapag na-connect mo yung tao na dating sinusumpa ng Panginoon, na-connect mo sa Kanya at napatawad ang kanyang kasalanan, dadaloy ang blessing mula kay Kristo papunta sa Kanya. So yung ginawa ni Apostol Pablo, binuksan niya ang pintuan ng pagpapala sa taong ito. At napagpala, isipin mo, ang unang-unang pagpapala na tanggap ng taong ito, napatawad ang kanyang kasalanan. Naligtas ang kanyang kaluluwa sa puot ng Panginoon. And then pangatlo, pinagpala siya ng Diyos physically. Yung kinakatakutan niya na mamamatay siya, hindi siya namatay. Oh. Di ba mga kapatid? Yan yung magandang pagkakataon ng evangelism. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba paano natin dadalhin ang ebanghelyo sa mga tao? Okay. So, ano po yung nangyari after this? Tignan niyo po. Tatandaan niyo po mga kapatid walang tagpo na hindi alam ng Panginoon. Dinala talaga si Apostol Pablo for that situation. Hinayaan ng Diyos na sila'y mabugbog, pagmalupitan ng mga tao, unjustly na maikulong. Talagang niloob yun ng Diyos sa kanila. Part iyon ng itinakda ng Diyos for a purpose. Tatandaan nyo, for a purpose kasi ang Diyos ay gagawa ng himala.
sapagkat ang Diyos ay papamalas niyang kanyang kapangyarihan. Ano kaya kung sila Apostle Paul, stubborn sila, immature na patampo-tampo sa Diyos. Lord, anak mo naman ako, bakit mo pinahintulot na makulong kami? Na ganito. Di ba? Ganyan. Minsan marami mga ganyang Kristiyano, immature mag-isip, hindi siya nakatingin sa purpose ng Panginoon. Hindi niya nakikita yung tinatawag na the invisible hand of God sa gitna ng ordeal ng buhay. O parehas lang naman silang nasa ordeal Sila Apostol Pablo nakakulong din naman Unjust din O ito nasa gantong ordeal din Pero anong pagkakaiba nila? Sila Apostol Pablo, nakikita nila yung the invisible hand of God. Amen? Kayo mga kapatid, tanungin ko kayo. Kayong lahat gusto niyo ng himala Gusto niyo makita ng himala? Gusto niyo talaga makita ng himala? Then walk by faith. Ang sabi ng Bible, the righteous shall live by faith. Huwag kayong mag-complain sa ordeal ng buhay. Tumalima lang kayo and let God show Himself powerful before you. Amen po ba? Gusto niyo ba ng himala? And then huwag kayong magko-complain kung may dadali ng Panginoon isang sitwasyon sa inyong buhay. Okay, ano nangyari? Ito na. Tignan ninyo mga kapatid And they spoke the word of the Lord to him together with all who were in his house. Wow! And he took them that very hour of the night and washed their wound, and immediately he baptized, and he and all his household. So nakita mo inilabas ng jail guard si Apostle Paul kasi nga puro sugat sila. Dinala sila sa river, pinatawag niya yung mga pamilya niya, hinugasan muna si Apostle Paul kasi puro alikabok yan, puro bugbog yan puro lupa yan puro tapak ng mga sipa sa mukhang niyan gulag-gulanat ang damit niya. So nilinisan muna siya ng jail guard. Tapos pagkatapos nung maayos na sila, nagpabautismo na yung buong pamilya. Wow! O di ba? Kamangha-mangha, no? Kanina nung bago sila nung inhand over pa lang ng magistrate is itong sila Apostol Pablo, syempre ang yabang-yabang ng jail guard na ito, ng jail warden na to. Sige boss, akong bahala diyan. Di ba? Pero ngayon ibang-iba na ang kanyang tungo kay Apostol Pablo, nakita niya kasi that they were men of God. Di ba? Ang Diyos ang nagbabago ng puso, tatandaan niyo yan. We cannot change every one of us. Not even yourselves, not even your wife, you cannot change them. Only the power of the Holy Spirit can change a person. Tatandaan niyo po yan. At ito, kitang-kita mo paano transform yung jail guard. Pero naging mabuti siya kay Apostle Paul. Inasikaso niya si Paul. And then nanalig siya, nagpabaptize siya. Isipin mo yung kapatid, magpapatiwakal na itong taong ito Wow, wonderful. A miracle. Amen. And then ano pa po yung sumunod na pangyayari? And he brought them into the house, into his house. So umuwi muna siya sa bahay niya. And he set food before them, and they rejoiced greatly between having believed in God with his whole household. Wow, nag-rejoice sila. Hindi lamang yung jail guard, pati yung mga pamilya niya, naramdaman nila ang banal na espiritu. Kinahabagan silang lahat ng Panginoon. Grabe! Itong himala na to. Amen. Purihin ang Panginoon. And then kung gusto nyo malaman yung sumunod na eksena, o basahin nyo na yung Acts 16:35 hanggang sa doon, may kita nyo na pinalaya na rin si Apostol Pablo, yung jail guard, walang yung kinakatakot niyang problema, walang nangyari. Yung mga iniwan na mga preso doon sa kulungan, nandoon pa rin sila, walang umalis kasi si God ang mahawak ng lahat ng sitwasyon. Huwag niyo yan kakalimutan kapatid, kasama natin ang Diyos sa lahat ng sitwasyon. Kung ikaw man ay nilagay ng Diyos sa isang sitwasyon, asahan mong kasama mo ang Diyos, hindi ka niya iiwanan ni pabayaan, magpakailan pa man. Ikaw man ay may sakit, ikaw man may malubang karamdaman, may cancer ka man, wala ka man pera, namatayan man kayo, huwag kayong mako-complain, bagkus purihin mo ang Panginoon, manalig ka sa Kanya na alam ng Diyos ang lahat ng Kanyang ginagawa at Siya ang nagdala sa iyo sa sitwasyon na yan at ang Diyos din ang gagawa ng himala sa iyong kalagitnaan. Amen po ba? Purihin ang Diyos.
Amen. Kahanga-hanga ang Panginoon. Kahanga-hanga ang kanyang mga salita. Kahanga-hanga ang kanyang mga himala. Amen. At kayo'y tinawag for this very purpose, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon sa gabing ito at tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kagandahan. Purihin ka, o Diyos, sa iyong kahanga-hanga mga gawa. Purihin ka, Panginoon, sa iyong sa iyong kaalaman, sa iyong karunungan na kahirap maunawaan, Panginoon. Subalit sa pamamagitan ng pananampalataya, O Lord, nakikita namin ang iyong invisible hand, O God, sa aming kalagitnaan. Lord, tulungan mo po ang aming mga kapatid na nakikinig sa gabing ito, na matuto silang manalig sa iyong kapangyarihan. At kung sila man ay dumating sa isang sitwasyon na napakahirap, Panginoon, Lord, turuan mo silang makita ka, O Lord, sa gitna ng kadiliman. Makita nila your invisible hand, that you are with us and you will never leave us nor forsake us as you have promised us, O Lord. Father God, bless these people with your word. Inspire them through the power of the Holy Spirit. And this is our prayer, thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so mga kapatid, paki-open po ang inyong camera. At ito na po yung ating pagkakataon na tayo po ay mag-picture taking. Okay, sige po, please. Tayo po ay merong 48 na participants. Praise God sa 48 na kaluluwa.